Magandang araw po. Ako po si Dr. Jose Santos, isang espesyalista sa pag-aalaga ng kalusugan ng mga nakatatanda at kalusugan ng mga kalalakihan. Sa maraming dekada ng aking karanasan sa klinikal na pananaliksik na nakatuon sa pagtanda at intimacy, pagiging malapit sa isa't isa at sa pagkakaroon ng mahigit 60,000 na pasyenteng nakonsulta, personal ko pong nasaksihan kung gaano talaga magkaugnay ang ating pisikal at emosyonal na kapakanan, lalo na habang tayo ay tumatanda. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang pagtalikod sa pakikipagtalik pagkatapos ng edad na 60 ay hindi lang nakaaapekto sa inyong buhay pag-ibig. Maaaring ito ay tahimik na nagpapapaikli ng inyong buhay. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na ang pakikipagtalik ay natural na nawawala habang nagkakaedad, parang isang yugto na iniiwan na lang. Pero paano kung ang paniniwalang iyan ay tahimik na nakapipinsala sa inyong puso-utak at maging sa inyong immune system panlaban sa sakit? Sa artikulong ito, ibubunyag ko ang hindi nakagugulat na kahihinatnan ng nawalang intimacy pagkatapos ng edad na at kung paano ang muling pagbabalik nito ay maaaring magpanumbalik ng inyong kalusugan, kumpiyansa at koneksyon. At huwag ninyong palampasin ang ika-7 punto. Ito yung hindi masyadong napag-uusapan, pero maaaring ito ang susi sa pagprotekta ng inyong katawan mula sa malubhang karamdaman. Bago tayo magpatuloy, kung nakikita ninyong mahalaga ang mga ganitong kaalaman para sa inyong kalusugan, hinihikayat ko kayong manatiling maalam. Kung nagustuhan ninyo ang impormasyong ito, mangyaring i-type ang 1 sa comment section. Kung hindi naman i-type ang 0 para mas maibagay ko ang mga susunod na nilalaman para sa inyo. Kaya simulan natin kung saan unang naguugat ang pinsala tahimik, hindi nakikita sa loob mismo ng organ na nagpapanatili sa inyong buhay ang inyong puso. Una, nagdudusa ang kalusugan ng inyong puso. Maaaring ikagulat ninyong malaman na ang inyong puso, hindi lang ang inyong emosyon, kundi ang inyong aktwal na pisikal na puso ay umaasa sa higit pa sa tamang pagkain at gamot upang manatiling malakas habang kayo ay tumatanda. Ang regular na gawaing sexual kahit nasa edad 60-70 at pataas pa ay nagsisilbing banayad na ehersisyong pangkardyo. Pinapataas nito ang sirkulasyon ng dugo, nagpapababa ng presyon ng dugo, at tumutulong na mapanatili ang pagiging elastiko ng inyong mga ugat. Sa katunayan, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga senior citizen na nananatiling aktibo sa sexual na paraan ay karaniwang mas kaunti ang komplikasyong kaugnay sa puso. Hindi ito tungkol sa tindi o dalas. Ito ay tungkol sa pagiging tuloy-tuloy at pagkakaroon ng koneksyon. Kapag nawala ang intimacy, nawawalan ang katawan ng isa sa pinakanatural nitong paraan upang manatiling masigla. Kung wala ang ganitong uri ng aktibidad, ang puso ay maaaring maging mas madaling maapektuhan ng stress, pamamaga at pangmatagalang sakit. Isipin ninyo na nilalaktawan ninyo ang inyong pang-araw-araw na paglalakad o binabaliwala ang inyong gamot. Ang pagpapabaya sa kalusugang sexual ay maaaring magdulot ng kasing seryosong kahihinatnan. Maraming mga senior ang hindi nakakaalam na ang puso
ay nakikinabang sa pagiging malapit haplos at pisikal na pagmamahal tulad din ng pakinabang nito mula sa ehersisyo o pahinga. Malinaw ang mensahe, ang pag-aalaga sa intimacy ay pag-aalaga sa inyong puso. Ngunit hindi lang puso ang bahagi ng inyong katawan na nakikinabang. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang pagtalikod sa pakikipagtalik ay maaari ring magpabilis ng pisikal na paghina sa mga paraang hindi ninyo inaasahan? Pangalawa, nawawalan ng sigla ang mga kalamnan at kasukasuan. Kapag iniisip natin ang pananatiling malakas sa pagtanda, karamihan sa atin ay naiisip ang pag-ehersisyo sa gym o regular na paglalakad. Ngunit paano kung isa sa mga pinaka-napapabayaan na paraan upang mapanatili ang tono ng kalamnan at pagiging malambot ng kasukasuan ay sa pamamagitan ng regular na gawaing sexual? Ang intimacy ay natural na ginagamit ang iba't ibang grupo ng kalamnan, naghihikayat ng paggalaw at tumutulong pangang mapabuti ang balanse at koordinasyon. Para sa mga senior, ang ganitong uri ng pisikal na pakikipag-ugnayan ay maaaring parehong kasiyasya at lubhang kapaki-pakinabang. Kung wala ito, mas mabilis na nagsisimulang manghina ang mga kalamnan, naninigas ang mga kasukasuan, at nagsisimulang bumaba ang pangkalahatang kakayahang kumilos. Ito ay isang tahimik na pagbabago na maaaring hindi ninyo agad mapansin. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang inyong katawan ay tumutugon sa kakulangan ng estimulasyon sa pamamagitan ng nabawasang lakas at mas mataas na panganib ng pinsala. Higit pa rito, ang kumpiyansa na nagmumula sa pakiramdam na may pisikal na kakayahan ay madalas na nag-uugat sa regular na paggalaw, kabilang na ang uri na nangyayari sa silid-tulugan. Ang pagkawala ng koneksyong iyon ay maaaring humantong sa isang mas laging nakaupoong pamumuhay na lumilikha ng isang siklo na mahirap basagin. At bagamat ito ay maaaring nakakagulat na maghintay kayo hanggang matuklasan ninyo kung paano direktang naaapektuhan ng pakikipagtalik o ang kawalan nito ang talas ng inyong isip at ang inyong kakayahang matandaan ang pinakasimpleng mga bagay. Ang susunod na kaalaman ay maaaring magbago ng inyong pag-iisip tungkol sa kalusugan ng utak magpakailanman. Pangatlo, naaapektuhan ang inyong utak. Karamihan sa mga tao ay hindi iniuugnay ang pakikipagtalik sa kalusugan ng utak, ngunit malakas ang koneksyon nito lalo na habang tayo ay tumatanda. Sa panahon ng gawaing sexual, naglalabas ang utak ng mga kemikal tulad ng dopamine, oxytocin at endorphins. Hindi lamang ito mga hormonang nagpapasaya. Mahalaga ang papel nila sa pagpapabuti ng kalooban, pagbabawas ng stress, at pagpapahusay ng memorya at kakayahang mag-isip. Para sa mga senior, ang pananatiling matalas ang isip ay nagiging mas mahalaga kaysa dati, at ang regular na intimacy ay makatutulong na suportahan ang mga tungkulin ng utak na iyon sa natural na paraan. Sa kabilang banda, kapag nawala ang pakikipagtalik sa inyong buhay, nawawalan ang utak ng mahahalagang benepisyong neurolohikal na ito. Sa paglipas ng panahon, maaari itong humantong sa mas mataas na pagkabalisa, depresyon, at maging sa maagang paghina ng pag-iisip. Ang emosyonal na intimacy at pisikal na koneksyon ay nagpapanatiling aktibo
at abala sa mga landas ng nerbyo na tumutulong sa inyong utak na manatiling tumutugon at matatag. Tulad ng isang kalamnan, kailangan ng inyong utak ng estimulasyon upang manatiling malakas, at ang intimacy ay isa sa pinakanatural at kasiyasyang paraan ng ehersisyo para sa isip na maaari ninyong maranasan. Ang pagpapabaya sa bahaging ito ng inyong buhay ay hindi lamang nakaapekto sa inyong katawan. Tahimik nitong ninanakaw sa inyong isip ang kislap na nagpaparamdam sa inyong kayo ay lubos na buhay. Ngunit higit pa sa memorya at kalooban, mayroon pang mas malalim na nanganganib, ang inyong kakayahang makaramdam ng emosyonal na koneksyon at tunay na makita ng inyong kapareha. At iyan tulad ng malalaman ninyo sa lalong madaling panahon ay maaaring magkaroon ng malalim na kahihinatnan. Pang-apat, nagsisimulang maglaho ang emosyonal na pagkakalapit. Habang tayo ay tumatanda, lalong nagiging mahalaga ang emosyonal na koneksyon. Ngunit kung walang pisikal na intimacy, ang ugnayang iyon ay maaaring tahimik na manghina. Ang pakikipagtalik ay hindi lamang isang pisikal na gawain. Ito ay isang malalim na pagpapahayag ng pagmamahal, tiwala at kahinaan. Kapag nawala ang koneksyong iyon, madalas na nagsisimulang makaramdam ang mag-asawa na parang mga kasama na lamang sa bahay kaysa romantikong magkapareha. Nagiging karaniwan na lang ang mga usapan, nagiging bihira ang pagmamahal. Ang kislap na dating nagpaparamdam sa inyong kayo ay gusto nakikita at lubos na minamahal ay dahan-dahang namamatay. Para sa maraming senior, ang kawalan ng intimacy ay humahantong sa pakiramdam ng kalungkutan kahit na nasa loob ng isang matatag na relasyon. At ang kalungkutan ay higit pa sa isang emosyon. Iniuugnay ito sa mga totoong issue sa kalusugan tulad ng depression, tumaas na presyon ng dugo at huminang immune system. Ang emosyonal na intimacy ay yumayabong sa maliliit na kilos, haplos tinginan sa mata, pagiging malapit, at ang pakikipagtalik ay isa sa pinakamakapangyarihang paraan upang mapanatili ang pakiramdam ng pagiging malapit. Ang pagbitiw dito ay nangangahulugang pagbitiw sa isa sa pinakamalakas na emosyonal na angkla sa inyong relasyon. Gayunpaman, marami ang hindi nakakaalam kung ano ang nawawala hanggang sa tuluyan ng lumayo ang distansya. Ngunit paano kung ang pagpapanumbalik ng intimacy ay hindi lamang muling magkokonekta sa inyo sa emosyonal na paraan, kundi makatutulong din sa inyong makatulog ng mas mahimbing, mas malalim, at mas payapa kaysa sa mga nagdaang taon. Ang susunod na katotohanan ay maaaring makagulat sa inyo at magbago ng inyong gawi sa gabi. Panlima, nagiging problema ang pagtulog. Habang tayo ay tumatanda, nagiging mas mahirap makakuha ng mahimbing na tulog. Ngunit iilan lamang ang nakakaalam kung gaano kalapit ang ugnayan ng tulog at gawaing sexual. Pagkatapos ng sexual na pagpapalabas, natural na gumagawa ang inyong katawan ng prolactin, isang hormonang nagtataguyod ng pagre-relax at nagpapadali sa pagtulog. Kasabay nito, inilalabas ang oxytocin, ang cuddle hormone, na nagbabawas ng stress at pagkabalisa, dalawa sa pinakamalaking salarin sa likod ng hindi mapakaling gabi.
Para sa maraming matatanda, ang mga problema sa pagtulog ay ginagamot ng gamot, ngunit ang solusyon ay maaaring mas natural at kasiyasya. Kapag nawala ang intimacy, nawawala rin ang mga nakakakalmang kemikal na reaksyong ito na nagiiwan sa katawan na tensyonado at sa isip na sobrang aktibo. Kung kayo ay nagpapagulong-gulong, nahihirapang manatiling tulog o nagigising na pagod, ang isang nawawalang sangkap ay maaaring ang pagkawala ng koneksyon at pisikal na pagiging malapit. At hindi lamang ito tungkol sa mas mahusay na pagtulog. Ang nakapagpapanumbalik lakas na tulog ay sumusuporta sa memorya, kalooban, enerhiya at pangkalahatang kalusugan. Sa madaling salita, ang kakulangan ng gawaing sexual ay maaaring makagambala sa higit pa sa inyong gawi sa pagtulog. Ngunit mas malalim pa ang tunay na issue. Kapag nawala ang pisikal na intimacy, nawawala rin ang isang bagay na mas personal, ang inyong kumpiyansa, ang inyong tingin sa sarili, at ang inyong paniniwala na kayo ay masigla pa rin at kaakit-akit. Ang susunod na mangyayari ay maaaring makaapekto ng lubos sa kung paano ninyo tinitingnan ang inyong sarili. Pang-anim, bumababa ang tingin sa sarili at kumpiyansa. Maaaring makaapekto ang pagtanda sa kung paano natin tinitingnan ang ating sarili, ngunit walang mas tahimik na nakakaapekto sa kumpiyansa kaysa sa pagkawala ng pisikal na intimacy. Kapag hindi na kayo nahahawakan, ninanais o nakikibahagi sa sexual na koneksyon, madaling magsimulang makaramdam na parang hindi na kayo napapansin. Sa paglipas ng panahon, maraming senior ang nagsisimulang maniwala na ang kanilang pinakamagagandang taon ay lumipas na ang pagiging kaakit-akit, ninanais o sexual na buhay ay para lamang sa mga bata. Ngunit ang paniniwalang iyon ay isang kasinungalingan. Ang pisikal na intimacy ay nagpapadala ng makapangyarihang emosyonal na senyales na nagpapatunay ng inyong halaga, sigla, at kakayahang magbigay at tumanggap ng pagmamahal. Kung wala ito, pumapasok ang pagdududa sa sarili. Maaari kayong magsimulang umiwas sa salamin, lumayo sa inyong kapareha, o tumigil na sa pagpapahayag ng pagmamahal, hindi dahil hindi na kayo nagmamalasakit, kundi dahil hindi na ninyo nararamdaman na kayo ay kaakit-akit. Ang intimacy, gaano man ito kabinay o bihira, ay nagpapaalala sa inyo na naririto pa rin kayo, maganda pa rin, at may kakayahan pa rin sa malalim na koneksyon. Ang muling pagbabalik sa bahaging ito ng inyong sarili ay madalas na nagpapanumbalik ng kumpiyansa sa mga paraang umaabot sa bawat aspeto ng buhay, ang inyong tindig, ngiti at pananaw. Ngunit habang ang mababang tingin sa sarili ay nakaaapekto sa inyong pakiramdam, mas malayo pa ang epekto ng nawalang intimacy. Maaari nitong tahimik na pahinain ang natural na sistema ng depensa ng inyong katawan. Ang susunod na mangyayari ay maaaring makagulat sa inyo. Pampito, hihina ang inyong immune system. Karamihan sa mga tao ay iniisip ang mga bitamina, ehersisyo o paghuhugas ng kamay pagdating sa pagpapalakas ng immunity panlaban sa sakit. Ngunit iilan lamang ang nakakaalam na ang pakikipagtalik ay may nakagugulat na papel sa pagpapanatiling malakas ng inyong immune system, lalo na sa mga huling taon. Ang regular na gawaing sexual ay iniuugnay sa mas mataas na antas ng immunoglobulin
IgA isang kritikal na antibody na tumutulong sa pagdepensa ng inyong katawan laban sa sipon, impeksyon at iba pang sakit. Sinusuportahan din nito ang balanseng antas ng hormona, binabawasan ang pamamaga at itinataguyod ang pangkalahatang kalusugan ng selula. Kung wala ang mga hormonal at neurolohikal na tugon na dulot ng intimacy, maaaring maging mabagal ang immune system na nagpapahirap sa inyong katawan na labanan ang mga karaniwang virus at mabilis na gumaling. Ang paghinang ito ay hindi agad-agad. Nangyayari ito ng dahan-dahan sa paglipas ng panahon, madalas nang hindi ninyo napapansin. Isang araw, mas madalas na kayong nagkakasipon kaysa dati o nakakaramdam ng panghihina ng walang paliwanag. Ang pagpapanumbalik ng malusog na buhay sexual ay hindi lamang nagpapasigla ng inyong diwa. Pinapalakas nito ang inyong pisikal na depensa mula sa loob. Ito ay isa sa pinakakasiyasyang paraan ng pang-iwas na gamot ng kalikasan. Ngunit kung iniisip ninyong ang epekto ng nawalang intimacy ay humihinto sa immune system, mag-isip kayong muli. May isa pang kahihinatnan na tumatama ng malalim at tahimik, at ito ay may kinalaman sa kung paano hinaharap ng inyong katawan at isip ang stress. Gugustuhin ninyong marinig ito. Pangwalo, tataas ang stress at pagkabalisa. Habang tayo ay tumatanda, maaaring magbago ang mga pinagmumulan ng stress, ngunit ang epekto nito sa katawan at isip ay lalo lamang bumibigat. Ang hindi alam ng marami ay ang sexual na intimacy ay isa sa pinaka-epektibong natural na pampatanggal ng stress na magagamit. Sa panahon ng pakikipagtalik, naglalabas ang katawan ng isang makapangyarihang kombinasyon ng mga hormona, dopamine, oxytocin at serotonin, na aktibong nagbabawas ng pagkabalisa, nagpapakalma sa sistema ng nerbyo at lumilikha ng pangmatagalang pakiramdam ng emosyonal na balanse. Ang mga hormonang ito ay nagsisilbing likas na pampatatag ng kalooban, tumutulong na mapagaan ang tensyon at itaguyod ang pakiramdam ng kaligtasan at koneksyon. Kapag nawala ang intimacy, nawawala rin ang natural na mekanismong ito sa pagharap sa problema. Sa paglipas ng panahon, naiipon ang stress, naaapektuhan ang tulog, at nagsisimulang makaramdam na parang napakalaki ng maliliit na alalahanin. Kung wala ang pisikal na labasan na iyon, maaaring lumitaw ang pagkabalisa bilang hindi mapakali, pagiging iritable, o kahit na mga pisikal na sintomas tulad ng sakit ng ulo at pananakit ng kalamnan. Ang kawalan ng intimacy ay hindi lamang nagiiwan ng puwang sa inyong relasyon. Tinatanggal nito ang isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapan ng inyong katawan para sa mental at emosyonal na katatagan. Ngunit paano kung ang epekto ng papawalang buhay sexual ay mas malayo patahimik, na naaapektuhan ang talas ng inyong isip-memorya at focus? Ang susunod na malalaman ninyo ay maaaring ganap na magbago ng inyong pag-iisip tungkol sa pagtanda at kalinawan ng isip. Pansiyam, nagiging mas marupok ang mga relasyon. Isa sa pinakatahimik na kahihinatnan ng nawalang intimacy ay ang epekto nito sa inyong relasyon. Sa paglipas ng panahon, kapag nawala ang pisikal na koneksyon, madalas na sumusunod ang emosyonal na distansya. Ang mga mag-asawa na dating nagbabahaginan
ng pagiging malapit-init at pagmamahal ay maaaring dahan-dahang magkalayo, hindi dahil hindi na nila mahal ang isa't isa, kundi dahil tumitigil na sila sa pagpapahayag ng pagmamahal na iyon sa mga paraang pinakamahalaga. Ang sexual na intimacy ay higit pa sa isang pisikal na gawain. Ito ay isang wika ng tiwala, kahinaan at emosyonal na pagbubuklod. Kung wala ito, kahit na ang pinakamatibay na samahan ay maaaring magsimulang makaramdam na walang sigla o malayo. Ang tawanan, pagiging mapaglaro at mga biglaang sandali na dating nagdudulot ng saya ay maaaring mapalitan ng katahimikan o rutina. Maaaring maapektuhan ang komunikasyon at parehong maaaring makaramdam ang magkapareha na napapabayaan o hindi ninanais kahit na naroroon pa rin ang pagmamahal. Ang intimacy, ang pandikit na tumutulong na panatilihing masigla at emosyonal na kasiyasya ang mga relasyon gaano man karaming dekada ang lumipas. Ang pagbitiw sa koneksyong iyon ay hindi lamang nakaapekto sa inyong katawan. Binabago nito ang buong dinamika ng inyong relasyon. Ngunit gaano man kaseryoso iyan, mayroon pa ring isang suson na dapat isaalang-alang, isang bagay na mas personal pa. Paano kung ang inyong sariling katawan ay magsimulang makalimot kung paano gumana sa sexual na paraan? Ang susunod na mangyayari ay madalas na pinakamahirap na bahagi. Pansampu, nakakalimot ang katawan. Gamitin mo o mawawala ito. Gaano man ito, hindi komportableng aminin, ang katawan ng tao ay dinisenyo upang tumugon sa paggamit. Tulad ng panghihina ng mga kalamnan, kapag tumitigil tayo sa pag-ehersisyo, ang sexual na tungkulin ay nagsisimula ring maglaho kapag hindi na ito ginagamit. Para sa mga kalalakihan, maaaring lumitaw ito bilang nabawasang kakayahang tumayo ng ari o mas matagal na oras bago makaramdam ng pagkasigla. Para sa mga kababaihan, maaari itong mga hulugan ng mas matinding panunuyo ng ari, discomfort at pagkawala ng natural na pagkaelastiko. Ang mga pagbabagong ito ay hindi nangyayari magdamag. Nangyayari ito ng dahan-dahan, banayad hanggang sa isang araw ay mas mahirap na kaysa kaaya-aya ang pisikal na intimacy. Lumilikha ito ng isang siklo. Ang discomfort ay humahantong sa pag-iwas at ang pag-iwas ay humahantong sa karagdagang paghina. Ngunit narito ang katotohanang sinusubukang sabihin sa inyo ng inyong katawan: ang pananatiling aktibo sa sexual na paraan ay tumutulong na mapanatili ang tungkulin. Pinapanatili nitong dumadaloy ang dugo, malusog ang mga tissue at tumutugon ang sistema ng nerbyo. Kahit na ang banayad na anyo ng intimacy ay makatutulong sa katawan na matandaan kung ano ang kaya nitong gawin. Ang pagbalewala sa pangangailangang ito ay maaaring mukhang hindi nakakapinsala sa una, ngunit sa paglipas ng panahon, maaari nitong gawing mas mahirap ang muling pagkamit ng kaginhawaan at kumpiyansa. Ngunit kahit na umangkop ang inyong katawan, ang inyong pag-iisip ay may kasing lakas na papel sa paghubog ng inyong karanasan. Paano kung ang pinakamahalagang organong sexual ay hindi ang iniisip ninyo? Ibubunyag ng susunod na katotohanan ang lahat. Ano ang maaari ninyong gawin simula ngayon? Anuman ang inyong edad o gaano katagal na ito
Ang muling pagbabalik ng intimacy ay lubos na posible at maaari itong magsimula ngayon. Ang una at pinakamahalagang hakbang ay komunikasyon. Makipag-usap ng hayagan sa inyong kapareha tungkol sa inyong nararamdaman, kung ano ang inyong namimiss at kung ano ang gusto ninyong muling buuin ng magkasama. Ang katapatan at kahinaan ang naglalatag ng pundasyon para sa tunay na muling pagkonekta. Kung nahaharap kayo sa mga pisikal na hamon, huwag mag-atubiling makipag-usap sa inyong doktor. May mga solusyon para sa mga karaniwang issue tulad ng panunuyo, mababang pagnanasa o problema sa pagtayo ng ari na marami ay simple at epektibo. Magsimula sa maliit. Ang pisikal na haplos, pagyayakap, paghawak ng kamay, at banayad na pagmamahal ay lahat mahalaga. Ang maliliit na sandaling ito ng koneksyon ay madalas na humahantong sa mas malalim na pagiging malapit at panibagong intimacy. Kung kayo ay walang asawa, huwag maliitin ang halaga ng koneksyon sa sarili. Ang pagtuklas sa inyong sariling mga pangangailangan at kaginhawaan ay maaaring mapanatiling nakaayon ang inyong katawan at isip. Manatiling bukas ang isip at mausisa. Subukan ang mga bagong bagay. Harapin ang intimacy ng may pasensya at higit sa lahat, bigyan ang inyong sarili ng pahintulot na mag-enjoy. Hindi kayo tumanda para mawalan ng pagnanasa. Naghihintay lamang kayo ng tamang sandali upang muling matuklasan ito. Ang sandaling iyon ay ngayon na. Ang muling pagkonekta ay hindi nangangailangan ng perpeksyon, kundi ang kahandaang magsimulang muli, isang haplos, isang usapan, isang pinagsaluhang sandali sa bawat pagkakataon. Ang katotohanan tungkol sa pagtanda at intimacy, ang pagtanda ay madalas na inilalarawan bilang isang mabagal na pagsuko, isang tahimik na paglaho ng mga pagnanasa, hangarin at koneksyon. Sinasabi sa atin ng lipunan na ang intimacy ay para sa mga bata, na ang romansa ay may expiration date at pagkatapos ng isang tiyak na edad, ang pakikipagtalik ay nagiging hindi na kailangan o kahit na hindi nararapat. Ngunit wala nang mas malayo pa sa katotohanan. Ang katotohanan ay ito: ang intimacy sa huling yugto ng buhay ay hindi lamang posible, ito ay mahalaga. Hindi ito tungkol sa pagsisikap na muling buhayin ang inyong kabataan. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng pinaka-makataong bahagi ng inyong sarili, koneksyon, pagmamahal, haplos, pagnanasa, at pagpayag na umunlad ang mga ito ng may biyaya, lalim at layunin. Ang intimacy sa inyong edad na 60, 70 o kahit 80 ay hindi kailangang magmukhang pareho tulad ng dati upang maging makabuluhan. Sa katunayan, madalas itong nagiging mas mayaman, mas nakaugat sa emosyon at lubos na nakagagaling. Ang pagkawala ng pisikal na koneksyon ay hindi lamang nakaaapekto sa inyong romantikong buhay. Nagdudulot ito ng mga alon sa bawat sulok ng inyong kapakanan. Ang inyong puso ay nagiging mas mahina kung walang regular na pagmamahal. Ang inyong mga kalamnan ay nawawalan ng lakas, naninigas ang inyong mga kasukasuan, at nawawalan ang inyong utak ng makapangyarihang mga kemikal na nagpapalakas ng kalooban, memorya, at kalinawan ng isip. Ang inyong tulog ay nagiging mas mababaw
nagsisimulang masira ang inyong kumpiyansa at tahimik na humihina ang inyong immune system. Sa paglipas ng panahon, maaari kayong magsimulang makaramdam na hindi na gaanong napapansin, hindi na gaanong masigla, hindi na gaanong buhay. Ngunit narito ang pinakamahalagang katotohanan sa lahat, hindi pa huli ang lahat para baguhin iyan. Kayo man ay nasa isang relasyon o nag-iisa sa buhay, maaari kayong magsimulang muli. Ang muling pagbuo ng intimacy ay hindi nagsisimula sa perpeksyon. Nagsisimula ito sa presensya, isang paghawak sa kamay, isang tahimik na usapan, isang kahandaang maging bukas, isang sandali ng pinagsaluhang tawanan. Hindi ito maliliit na bagay. Ito ang bumubuo ng sigla. Ito ang nagpapaalala sa inyo na naririto pa rin kayo, may kakayahan pa ring magmahal, magsaya, maging malapit at kumonekta. Kung kayo ay nasa isang pangmatagalang relasyon, magsimula sa katapatan. Makipag-usap sa inyong kapareha, hindi lamang tungkol sa pisikal, kundi tungkol sa kung ano ang inyong nararamdaman sa emosyonal na paraan. Ipahayag ang inyong pagnanais na muling kumonekta. Magugulat kayo kung gaano karaming mag-asawa ang tahimik na nananabik sa parehong bagay, ngunit hindi alam kung paano simulan ang usapan. Humingi ng profesional na suporta kung kinakailangan. May mga solusyon para sa problema sa pagtayo ng ari, mababang pagnanasa, at panunuyo ng ari na simple, epektibo at nakapagpapabago ng buhay. Kung kayo ay walang asawa, huwag isiping hindi naabot kamay ang intimacy. Ang koneksyon ay hindi nagsisimula sa ibang tao. Nagsisimula ito sa kung paano ninyo tinatrato ang inyong sarili. Magsanay ng pangangalaga sa sarili. Tuklasin ang inyong sariling katawan. Alamin kung ano ang nagdudulot sa inyo ng kaginhawaan, kapayapaan at kasiyahan. Muling tuklasin ang saya ng haplos kahit na mag-isa itong magsimula. Ang intimacy ay higit pa sa pakikipagtalik. Ito ay isang estado ng koneksyon sa pagitan ng katawan, isip at kaluluwa. Higit sa lahat, tanggihan ang makalumang ideya na ang pagtanda ay katumbas ng pag-iisa. Hindi kayo tumanda para mawalan ng intimacy. Hindi ninyo pinalampas ang inyong pagkakataon. Sa katunayan, maaaring nasa simula pa lamang kayo ng pinakamakabuluhan at makakaluluwang koneksyon ng inyong buhay kung papayagan ninyo ang inyong sarili na yakapin ito. Tandaan, ang inyong katawan ay tumutugon pa rin sa pagmamahal. Ang inyong puso ay nananabik pa rin sa pagiging malapit. Ang inyong isip ay yumayabong pa rin sa pagmamahal. Ang mga pangangailangang ito ay hindi nawawala sa pagtanda. Lumalalim ang mga ito. Kaya sa halip na umatras, tumulong kayo. Piliing tingnan ang intimacy hindi bilang isang bagay na nawala, kundi bilang isang bagay na naghihintay na muling matuklasan. Pagyamanin ang inyong mga relasyon, pakinggan ang inyong katawan, parangalan ang inyong mga pagnanasa, at alamin na ang bawat sandali ng pagmamahal, gaano man kaliit, ay isang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan, koneksyon at kabuuan. Kayo ay karapat-dapat pa ring mahalin. Kayo ay karapat-dapat pa ring hawakan. Kayo ay karapat-dapat pa ring naisin, hindi sa kabila ng inyong edad, kundi dahil sa lahat ng itinuro sa inyo ng inyong mga taon tungkol sa kung ano talaga ang ibig sabihin ng intimacy.
Ang pinakakasiyasiyang kabanata ng inyong buhay ay maaaring hindi pa tapos. Maaaring nasa harapan ninyo pa ito at nagsisimula ito sa isang pagpili ang abutin ang koneksyon simula ngayon. Bilang inyong doktor, ang pinakamahalaga kong aral sa buhay na maibabahagi ay ito: ang pagtanda ay hindi tungkol sa paghinto. Ito ay tungkol sa matalinong pamumuhay at pagyakap sa bawat pagkakataon para sa kalusugan at kaligayahan. Ang intimacy sa maraming anyo nito ay isang mahalagang sustansya para sa isang kasiyasiyang buhay sa pagtanda. Huwag hayaang nakawin ng mga makalumang paniwala ang kagalakan at benepisyong pangkalusugan na ito mula sa inyo. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa inyo, kahit sa maliit na paraan, mangyaring ibahagi ang artikulong ito sa isang taong mahalaga sa inyo, isang kaibigan, miyembro ng pamilya, o inyong kapareha. Mag-iwan ng komento sa ibaba at sabihin sa akin kung ano ang ibig sabihin ng intimacy para sa inyo ngayon. At kung hindi pa mag-subscribe para sa mas marami pang nakapagpapabagong buhay na kaalaman na ginawa para lamang sa inyo. Dahil ang pagtanda ay hindi nangangahulugang katapusan. Nangangahulugan ito na oras na upang magsimulang mamuhay ng mas lubos kaysa dati.